guys! For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong karate or taekwondo theme cake. Nung sinend nga sa akin ni client itong picture or cake sample ng ating gagawin na cake ay medyo nag-alangan ako. Dahil ang iniisip ko ay kung paano mapapatayo yung parang pinakakwelyo ng uniform ng pangkarate. Dahil nga yung cake na gagawin is soft icing. Pwede rin naman kasi siyang gawin na ganun na lang na ipapatayo dun sa ibabaw ng cake, kaso hindi natin alam kung hanggang kailan siya tatayo dun sa tuktok ng cake. Kaya yun yung iniisip ko kung paano siya malalagyan ng support sa loob para hindi siya basta-basta bumagsak. Ilang beses pa nga ako nag-fail bago ko makuha yung tamang sukat lang na ilalagay dun sa loob ng fondant. Gumamit lang ako ng kapirasong karton at binalot ko ito ng cling wrap. Tylose powder ang ginamit ko or dinagdag ko sa fondant para mas mabilis itong tumigas. At para magkaroon siya ng texture na kagaya sa sample ay nilinyan ko lang siya gamit yung mga ibang tools at saka ng scraper. At para malaman ko nga na sasakto siya talaga dun sa tuktok ng cake, ang ginamit kong sukatan ay yung mismong baking pan kung saan ako nag-bake ng cake niya, which is size 5. Instead of green, ay yellow belt yung request ni client kasi depende yata ito sa level ng estudyante na nag-aaral ng taekwondo. Isa nga rin sa paraan kung paano magiging sulit yung fondant details na ginagawa natin ay nilalagay ko siya sa labas ng oven. Bali bukas yung door ng oven, sa labas ko siya nilalagay, tapos yung temperature is siniset ko siya sa lowest temperature. And almost 1 hour kung minsan pag may ginagawa ako, hinahayaan ko lang doon, tapos binabalik-balikan ko lang siya para i-check. Ganyan na siya dapat ka-solid or ka-firm, hindi na siya ganun kalambot. Mas maganda na ilagay kasi sa cake kapag ganyan na siya katigas. At kung mapapansin nyo ay nakapatong siya sa glassine or pwede rin sa wax paper kasi yung ginagamit kong fondant ngayon is medyo oily siya. At dito nga sa paglalagay ng ating fondant details ay dapat very careful tayo sa paglalagay kasi pag na-touch natin yung mismong cake at bumakat na yung decor doon, tapos pag nilipat mo, ayan, masisira na yung pagkakinis niya. Kaya dapat sakto lang kung saan mo siya dapat ilalagay, doon na siya. Kaya nga dito sa paglalagay ko ay talagang dahan-dahan ko siyang nilalagay kasi hindi tayo pwedeng magkamali kasi masisira nga yung pagkakinis ng cake. Actually, dalawa na yung naging order sa akin na ganitong klaseng cake, pero ito yung nauna. Yung pangalawa is white belt siya. At mas madali ko na nga siyang nagawa kasi nga alam ko na kung ano yung gagawin ko. Nag-alangan man ako ng una, pero deep inside parang natutuwa din ako kasi at the same time, hindi ko pa nagagawa yung ganitong klaseng cake. So, para siyang challenge sa akin kung magagawa ko ba siya. Especially nga, soft icing yung gagawin na cake and then fondant details yung ilalagay natin. Hindi ko man naipakita pero bawat fondant details na dinidikit ko sa fondant din ay naglalagay ako ng konting-konti lang na tubig para mas lalo siyang dumikit. Kasama na nga dyan yung mga letters na nakadikit sa my board. At dahil nga sa babae yung may-ari ng cake na to, syempre pinalitan ko yung topper natin ng female version. At ito na nga yung final look ng ating karate or taekwondo theme cake. Feel free to comment po kung may gusto kayong itanong and don't forget to subscribe. Salamat po sa panunood. Bye-bye!